Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan na, good morning sa ating lahat mga kabutingting. At welcome back sa ating munting channel. Yan ay meron tayo ditong home service na single tub na washing machine. Yan na, umpisahan natin ito kagad mga kabutingting. At para wala nang pasakalye. Yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito. Ang brand nito mga kabutingting ay Haier. Ilang kilograms ba ito? Walang nakalagay. Nandito sa likod yung nakalagay kung ilang kilograms. Ito ay power wash. At kung napansin nyo ay putol yung kanyang saksakan. Pero bago daw ito naputol ay ayaw daw itong umandar. Pero yan, at bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ating umpisahan na at mamaya na natin to idugtong mga kabutingting. So dito tayo kagad mag-umpisa sa likod. Ito daw mga kabutingting ay bagong bago. 4 na buwan pa lang dahil binili ito noong May. Tapos ano pa lang ngayon? September 21. So nasa mga 4 na buwan pa lang ito. At tinignan daw ito ng kanyang asawa. Pero ayan ay tinignan lang. Pero malalaman natin kung tinignan lang ba or wala bang pinutol. So tatanggalin lang natin itong tornilyo, dalawang tornilyo. Yan. Wala ngang pinakailaman ang may-ari. So ito daw ay umuugong na lang. So pag dahil umuugong lang dahil hindi ko naman ito sinaksak or tinister pa, so dito tayo agad sa motor. At dahil sa motor tayo mag-umpisa, pwede rin hindi tayo gagamit ng tester para malaman natin or malaman natin kung anong problema kahit wala tayong tester. So kukunin ko lang yung extension. Yan na yung extension. Kahit wala tayong kahit wala tayong tester ay kahit makakagawa pa rin tayo. At para yatang basa yung kanyang ito, yung kulay dilaw na ito. Ano ba ito? Basang basa. Fast forward lang natin dito mga kabutingting yung pagtanggal sa electrical tape. Yan. Tapos tuloy natin tong electrical tape. Basa mga kabutingting, basang basa. So dahil hindi tayo gagamit ng tester nito mga kabutingting ay una lang natin gagawin ito ay tatanggalin natin tong close-in wire connector. Yan. 3 close-in wire connector. Tapos hanapin natin yung itong dilaw, tanggalin natin yan. Tapos itong common, dahil ang common nito ay kulay black, so wag natin tatanggalin yan sa close-in wire connector. Ang tatanggalin natin ito ay ito. Yan. So yung isang linya sa power cord lang ang tinanggal ko. Ito ay papunta, itong linya na ito papunta doon sa wash timer. Ayan yung kulay pula. Ito yung fuse. Sunod ay kukunin ko lang yung power cord. At ito nga daw ay nginat-ngat ng aso. So ito ay balatan natin. Yung sabaga hindi tayo gagamit ng tester nito maliban na lang kung motor ang problema nito ay hindi pwedeng walang tester. Yan. Yan, kahit puputulin na natin itong kulay green na to or pwede ring hindi. So balatan lang natin ito. Yan. Tapos kunin natin yung dalawang linya para sa kapasitor, itong dilaw. Tapos kukunin naman natin yung linya sa kapasitor. Yan, ito na yon. So ipagsama lang natin. Ganito ang pamamaraan pag wala tayong tester. Para malaman natin kung ano yung
problema, yung motor ba, yung timer ba, o yung capacitor ba. So ngayon nakakabit na ito. So ito ay ating isasaksak lang na muna. At kung ito ay inyong gagayahin, mas maganda kung idudugtong nyo muna yung pinakasaksakan nya or yung pinaka plug nya. Pero ako hindi ko na idudugtong. Ito lang yung gagawin ko, diretsuhan. Mamaya ko na idudugtong ito kung mabubuo ko itong washing na ito or kung mapapagana. Ayan, saksak ko lang ito dito sa aking extension. Ayan. Tapos itong hawak-hawak ko ay ito yung para yatang mali. Yan, itong isang power cord ay itatap natin dito. Kung halimbawa ito ay uugong kahit saan dito, uugong lang siya, malalaman natin kung uugong ba. Yan, kung naririnig nyo, umuugong lang oh. Yan, umuugong lang dito sa may kulay orange. Kung dito ay uugong din, pwedeng ang problema nito ay capacitor. I-connect lang natin itong hawak-hawak kong isang linya sa power cord. Ayun, umuugong din. So ibig sabihin, pwedeng may problema yung capacitor. So gagawin natin ito dahil hindi naman tayo gagamit ng tester. Kukuha lang muna ako ng bagong capacitor. So ito ang capacitor nito mga kabutingting ay 10 UF. Meron lang ako ditong capacitor na yan 10 UF din. Yan kung nakikita nyo. So ito ay bago yan. So ngayon ay i-connect natin ulit itong aking bagong capacitor dito sa linya ng papuntang capacitor. Ito yung dalawang dilaw. Yan. Tapos saksak ulit itong yan ito sa ating extension. At sabi ko nga, paggagayahin nyo itong aking pamamaraan ay konting pag-iingat lang dahil medyo delikado yan na pamamaraan. So ngayon itong isang linya sa power cord, itong kulay puti ay tatap natin ulit dito kung ito ba ay capacitor lang ang problema. Umuugong pa rin. So ang pinaka problema nito, pwedeng ang problema nito ay bushing or yung kanyang motor mga kabutingting. Kakalugin ko lang yung bushing. Wala akong maalog. So ngayon kailangan ko na talaga ito na gumamit ng tester. Kung magkaparehas ba yung kanyang reading sa kanyang linya sa dito, itong motor na to, kung sa madaling salita, titesterin natin kung ito ba ay okay. Dahil parehas umuugong. So ito yung linya sa motor. So gamit lang tayo ng digital tester. On lang natin. Tapos select natin ito sa OL. Malabo. Malabo. O yan, kitang kita. Tapos tester lang natin ito kung okay ba ang motor nito. Pero tingin ko ay okay ang motor nito dahil parehas naman may ugong. Pero dito natin malalaman sa digital tester. Yan, mayroon tayong nare-reading na 17 ohms. Dito sa kabila 16.4. So ibig sabihin napakababa ng reading nito. Pwedeng ang problema nito ay yung kanyang bushing or yung motor niya na. So kailangan natin itong babaklasin. At bago ko ito babaklasin, ikakausapin ko muna yung may-ari nito mga kabutingting. So yan mga kabutingting, nagkausap na kami ng may-ari. At ang singil ko naman nito mga kabutingting ay 550. Kasama na yung bushing. Pero tingin ko alanganin ako sa bushing nito or yung pinakamotor ang problema nito. Pero doon natin malalaman yung kasagutan kung ito ay ating mababaklas na yung motor. So ito ay tatanggalin natin at una natin gagawin ito para matanggal natin yung motor at tatanggalin lang natin yung lahat ng tornilyo paikot. Yan naman ay napakadali lang ang pagtanggal ng tornilyo dyan. So hindi ko na ipapakita.
So ayan, nabaklas ko na mga kabutingting. Susunod lang natin gagawin ito ay tatanggalin natin tong tornilyo na ito. 3 tornilyo yan mga kabutingting, para matanggal natin yung motor. At gumamit ako dito ng 10mm na T. Ayan. Ito, may duda na ako nito mga kabutingting. Pwedeng ang problema nito ay motor. Dahil parang kung babasihan ko yung sinabi ng may-ari na ito ay 4 na buwan pa lang, abay parang imposible yata na masira kaagad yung kanyang bushing. So dito natin malalaman ngayon. Gaya nga ng sinabi ko, ito ay malalaman natin kung ito ay mabaklas na. Masasagot natin ang kasagutan kung ito ba ay bushing or motor ang problema. Tanggalin lang natin itong tornilyo sa body ground. Ayan. Tapos tanggalin na natin itong linya sa motor. Tapos ano ba yung aking... Ayan, tatanggalin muna natin itong close-in wire connector dito sa common. Ayan. So ayan, ito na yung motor. Upuan. Gawin natin tong upuan. Yan. Ako mga kabutingting ay nagsaksak na ng panghinang, para kung sakaling mayroon tayong hihinangin ay nakahanda na yung hinang natin or yung hinang ko. So tanggalin lang natin itong tornilyo na ito para matanggal natin yung pulya. 2 sukat ang gagamitin natin dyan, 10mm at saka 8mm. Wala rin naman kasi itong alog. Ayan o. Pero kahit walang alog yan, pwedeng magkaroon ng alog yan doon sa pinaka ilalim na bushing. So siguro ay dito tayo sa simento muna. Maganda sana ang pwesto doon dahil nasa taas. Yan, kukuha lang ako ng martilyo at saka concrete nail at saka vice grip para tanggalin natin yung 4 na rematch. So yan, lalayo ko lang yung aking tripod dahil mayroon ako ditong martilyo at saka concrete nail na nakaipit sa vice grip. So tatanggalin lang natin yung 4 na rematch. Try nating halughugin ito kung kayang gawin. Yan ha, kung bago nga pala napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At syempre huwag nating kalimutan mag-like. Yan, sa pamamagitan ng like ay napakalaking bagay na yan para sa akin. At syempre kung pwede ay wag na rin natin i-skip yung mga ads mga kabutingting. Ayan ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Yan. So dito tayo sa dito tayo. Malaman natin kung anong problema nito. Matigas. Kuha muna ako ng flat screw. Yan, gamit tayo ng flat screw. Sungkitin lang natin dito dahil matigas. Ito daw ay under warranty pa ito mga kabutingting. Kaso ayaw daw matagal daw kasi pag ipapdadalhin doon sa binilhan nito ay matagal daw. Gamit tayo ulit ng flat screw. Tapos tanggalin natin. Tingin ko hindi pa sira ang bushing nito. So ang pinaka problema nito ay pwedeng motor. Yan, wala pang kagas-gas-gas ang bushing nito. Dahil kung pagbabasihan ko din yung kanyang ihi, yan ay halos wala pang gas-gas. Yan, walang kagas-gas-gas yung bushing nito mga kabutingting. Napakakinis ng loob.
So pinaka problema nito ay motor. Kaya pala, yan, may nakikita na akong ebidensya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mayroon pa rin siyang reading. Ayan ay hindi pa napuputol mga kabutingting. Kung nakikita niya na sa aking kuko, yan ay hindi pa putol. Yan. Yan, kung nakikita nyo, nag-uumido. Hindi pa yan siya putol, kaya nagkaroon pa siya ng reading. So dahil nagpainit na ako ng hinang dahil mayroon nga akong tawag niyan, kung sabaga naisip ko or nagdududa na ako na pwedeng ang problema nito ay motor, kaya nagpainit na ako ng hinang. So tatanggalin lang natin tong tali. Tapos yan, tanggalin lang natin itong tali. Pag ganon, kahit umuugong siya, akala mo busing ang problema, pero motor. Huwag na muna natin itong tanggalin lahat para baka yan lang ang problema. So kukuha lang ako dito ng toothbrush. Tututbrushan natin yan. So yan, mayroon ako ditong toothbrush. So toothbrushan lang natin itong nag-uumido. Yan. Tapos kuko. Ayan o, ito ay hindi pa putol. Yan, nakikita nyo, hindi pa siya putol pero nag-uumido. Ibig sabihin, mayroon pa yan dito na nababalatan. Kaya mayroon tayong nare-reading dahil hindi pa siya putol. Pero kung narinig nyo kanina ay umuugong lang siya. May ugong siya parehas dahil kasi ayan ay nagkadikit-dikit. Yan, dalawa lang ang dalawa lang. Kung kanina, yan, kukuha lang tayo ng tester, testerin natin. Kanina kasi ay hindi magkaparehas ang reading. 16 mahigit lang yung isa naman ay 17 ohms. Or yung isa naman ay 16 ohms. So tingnan natin. Ayan ay pinaghiwalay ko na, pero dito natin malalaman ngayon kung ito ba ay magparehas na ang reading. Dapat ito ay magpaparehas dahil bago pa ito. Yan, ito ay gagamit tayo ng digital tester. Tapos select natin to sa OL. Kaso hindi masyadong kita. Yan, pwede na yan. So ito yung wire nya. Tingnan natin kung ito ba ay magkakaparehas. Dapat ito ay nasa mga 20 mahigit ang makukuha nating ohms, pero napakababa yung ating tinester kanina o yung natester ko. So ito ay ating tingnan natin. Ayan, mayroon na tayong nare-reading na 27.2. Dito naman 26.6. Malayo kanina sa ating unang pagtester. So gagawin lang natin ito ay yan, ito naman ay hindi pa putol. Ganoon din tong isa. Hindi pa putol. Ito ay tutuluyan ko ito, pero ito tutuluyan ko na rin siguro yan para maidugtong ulit. Yan. Yan, putulin lang natin. Tapos kukuha lang ako ng liha. Dahil liha yung aking minsan na ginagamit pag ako ay magdugtong. So kukuha lang akong liha mga kabutingting. So yan, bali ito ay ating lilihain. Yung dulo ng pinutol ko, dalawang dulo. Ayan, pwede na yan. Tapos pagdudugtong lang natin yan. At bago natin ipagdudugtong yan ay kukuha muna ako ng spaghetti. Yan ay lagyan muna natin ng spaghetti. So ito na yung spaghetti. Pasok muna natin. Tapos saka natin idudugtong. Dito sa kabila yung camera para kitang-kita. Yan. Dugtong lang natin ito. Kasi kung dito sa kabila, hindi nyo makikita yung yung hibla na kung paano ko dinugtong. Dapat yan ipupulupot natin doon sa walang kiss-kiss para mas matibay. Kasi kung ipupulupot mo diretso dyan sa dyan sa may kinis-kiss, baka pwedeng bukas makalawa sira na naman ito.
Kaya dapat ipupulupot doon sa walang kiskis. Napakahirap. Hirap mga kabuting-ting ah. Ayan. So yan na. Naipulupot ko na. So ngayon, dahil hihinangin natin ito, dahil aluminum ito, hindi ito didikit pagka ayan ay ating ihihinang. So gagawin lang natin dyan ay kuha lang tayo ng wire, tapos babalatan natin, tapos saka natin ipupulupot yan dyan, saka natin hihinangin. Ayan. Kasi hindi ito maihihinang kung hindi natin babalutan ng tanso. Ayan, kung nakikita nyo ay mayroon ng nakapulupot na tanso. So pwede na natin yan ihinang. Yan, hinangin lang natin. So ayan na, nahinang na. So ito ay gaganyan lang natin. Yan. Tapos itong isang mayroong kiskis or nag-uumido, tutuluyan pa rin natin. Tutuluyan din natin ito dahil kung hindi natin ito tutuluyan, ito naman yung mapuputol. Good morning, sir. Ikaw miningat to sa bahay, sir? Yan, puputol. Motor ang problema nito, sir. Sama man nga. Ay, kaya pa tong repairin, sir. Dali naman naguba nga. Naguba? Aluminum man, sir. Aluminum yung motor. Hindi. Dali na, sir. Ma-repair pa na. Ito, singilan ko sana nito mga kabuting-ting ay 650, pero nasabi ko na kasi yung tawag niyan, presyo ko nito dahil akala ko ay bushing lang. So yun lang ang tawag niyan, yun ang singil ko na lang, 550 na lang. Ayan, binalatan ko lang itong yung pinutol ko, yung dalawang magdulo. So maiksi naman yan, hindi katulad nitong isa na mahaba. So ang gagawin natin dyan ay gagamit lang tayo ng wire. Yan, itong wire na ito, kung mayroon kayong magnetic wire ay pwede kayong gumamit ng magnetic wire, pero ako naman kasi ay walang magnetic wire, so ang ginagamit ko itong wire, simpleng wire lang. Balatan natin, hindi maayos. Yan, tapos itong wire na ito, simpleng wire lang ito, wire nga lang ito ng electric pa na ginagamit ko. So pupulupot lang natin dito sa kabilang dulo. Yan. Tapos ipupulupot mo naman yan doon sa walang kiskis para mas matibay. Kasi kung ipupulupot mo yan doon diretso sa may kiskis ay baka bukas makalawa ay sira na naman ito. So ayan. Tapos hinangin lang natin. Ayan. Nahinang na. Tapos lagyan natin ng spaghetti yan. So ito yung spaghetti. So ito ay ating babalutan ng spaghetti. Spaghetting pababa, pataas. Putulan natin, masyadong mahaba. Hatiin lang natin ito. Yan. Para hindi aksayado sa spaghetti. Yung kalahati dito rin sa kabila. Ayan. Tapos bali pinutulan ko lang yung wire dahil masyadong mahaba. So ito ay pupulupot naman natin dito sa kabilang dulo. Ganun pa rin, doon pa rin siya walang kiskis para mas matibay. Tapos pupulupot lang natin. So ayan, napulupot na. Sunod ay lagyan naman natin yan ng soldering lead. Isusolda natin. Ayan. Tapos lagyan naman natin ito ng spaghetti. Ayan. So ito ay titignan ko muna. Bali hahalughugin ko ito kung mayroon pa ba ako makikitang nag-uumido, kasi kung hindi ko ito babaklasin po pwede akong mabakjab nito. So tatanggalin lang natin itong
tali na ito. At kung nakita nyo naman ay hindi ko pinagpuputol-putol yung tali dahil kung sakaling magawa ko ito ay yan din yung gagamitin ko sa pagtali. Dito ay pinutol-putol ko na dahil yung isang ano ay mahaba naman yon. So kasya na siguro yun or baka sobra pa nga. Ito ay kailangan nating halughugin kasi baka mamaya tayo ay maback job. Baka may mga nagpuputi-puti pa. Saan nyo ba to nilagay sir? Sa CR? Or dyan lang? Para kasing basa eh. Nabasa. Natching pa, naligo naman ako kahapon. Pwede na. Yan o, kung nakikita nyo mga kabuting-ting, marami siyang parang sabon. Yan, igaganituhin lang natin ito para makita natin. Baka mamaya may nag-uumido pa. Para kita natin ito, may nagpuputi-puti. Kailangan nating toothbrushan yan. Baka mamaya ay umido yan. Hindi siya nag-uumido. Yan o, marami siyang sabon. Bakit kaya siya maraming sabon? Mayroon pa mga kabuting-ting. Ito kung nakikita nyo, nasa aking kuko yan, puti-puti. Nag-uumido na rin yan. So pwede nating tuluyan yan. Or titignan lang natin ng maayos. Baka mamaya yan ay sabon lang. Toothbrushan lang natin. Hindi pala umido mga kabuting-ting, sabon lang pala. Akala ko nag-uumido na. Wala na mga kabuting-ting, ito lang ang nag-uumido. Yung dalawang itong pinagdugtong ko. So susunod lang natin gagawin nito ay tatali lang. At siguro yung pagtali nito mga kabuting-ting ay hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. Ang pagtali nito ay napakadali lang. Kahit anong gawing pagtali nyo dyan ay pwedeng pwede. Kahit taling kalabaw ay pwedeng pwede. So ayan, bali hindi ko na ipapakita yung pagtali nito mga kabuting-ting. Ito ay napakadali nga ng pagtatali nito, kaya hindi ko na ipapakita. At mayroon din akong video niyan kung paano ito itatali. Hindi naman pagandahan ang pagtali nito. Basta ang importante ay naitatali. So yan, stipot lang muna kayo dyan. So yan mga kabuting-ting, tapos ko na itali. So bago natin yan i-assemble, ibalik yung apat na rematch sa pag na-assemble na. So ito ay ating i-tester muna. Baka mamaya mayroon akong napatid dito. Huwag natin kalimutan na pagkatapos natin itali, ayan ay ating i-tester para baka mamaya ay mayroon tayong naputol or napatid na hibla. Ayan, kasi kung mayroon tayong napatid na hibla dyan, ay siguradong uugong na naman yan. So ito ay ating i-tester lang. Kita ba sa camera? Yan, kitang-kita naman. Yan, meron na tayong nare-reading na 27.2 ohms. Dito sa kabila ay 26.6 at hindi naman siya magkakalayo. So yan, ay okay na yan. Hindi katulad kanina, hindi siya magkakalayo pero napakababa ng reading. 17 ohms at saka 16 ohms. So napakababa pag mga ganon. So ibig sabihin dahil kung sa baga gumana sa tester ng aking tinester, so pwede na natin tong i-assemble. At saktong-sakto andito yung may-ari. May-ari yung pahahawakin natin para makita nyo kung paano ibalik. Pero sa mga laging nanonood sa aking mga upload na video, ayan ay
Alam na nila yan kung paano ang diskarte ko pagka ibalik yung apat na rematche. So babasahin lang natin itong foam. Dapat boss ano mo to boss, tawag niyan taas mo itong ano, lagyan mo ng patungan dahil basa. Oo, tuyo yung kanyang foam mga kabutingting. Yan, tapos lagyan din natin ng langis yung shafting. Ewan ko kung nakita sa camera. So pwede natin itong i-assemble. Pasok muna natin itong ano. Yan. Tapos pasok na rin ito. Kailangan pag ipapasok mo ito, dahan-dahanin mo, baka mamaya yung kanyang rotor ay tatama dito sa winding. Pwedeng masugatan yan. At uugong na naman ulit. Kaya lang naman siya umugong dahil may dalawa kasing nabalatan. At mag ano kasi yun, tawag niyan, magdikit yung dalawang nabalatan, kaya siya umugong. Tapos akalain mo naman na iisipin mo na ang problema ay bushing dahil umuugong. Yun pala ay motor ang problema. Tapos dalhin natin ito dito dahil ito ay ating i-assemble or ibabalik natin yung apat na rematche. Yan. Yan, kukuha muna ako ng gamit. Yan na yan. Okay na yan. Yan, kuha lang ako ng gamit mga kabutingting. So yan, bago natin ibalik natin yung rematche mga kabutingting. Ito yung may-ari si Sir. Anong pangalan nila, Sir? Yun. Oh, yun nga. Kanina pa ako hanap sir kung sino yung yun. So siya lang pala. Si Sir yun. So ito ibalik na natin yung apat na rematche. Gagamit lang tayo ng ganito. Mayroon sanang binigay sa akin yung subscriber ko, kaso ay niyan, hindi ko dinadala dahil yung aking box ay wala na. Pasira na. So balik lang natin yung apat na rematche. It's not a game, it's a rich thing. Salamat. Para yatang masikip mga kabutingting Hindi siya maluwag Ayun, malambot na. Ayan. So, testing natin ito. Ito ba ay uugong pa rin o uusok na. Ayan, ayos ko lang yung aking tripod. Ayan. Tapos kuha lang muna ako ng ito, yung aking kapasitor lang muna ang gagamitin. Ito na lang sa kanila. So ito na yung kapasitor nila, ito ay 10 UF din. So i-wirings lang natin. Lapit natin dito dahil yan, lapit lang natin. Tapos itong common ay lagay lang natin sa isang linya sa power cord. Tapos lagyan natin ito ng close-in wire connector for safety. Yan, ipit lang natin. Tapos ito wag na dahil ito ay aking irerekta. At ito pasintabi mga kabutingting, pag gagamitin nyo ito ay kailangan ay iba yung pag-iingat lang dahil itong mga ginagawa ko ay medyo delikado itong aking mga pamamaraan. So ito ay saksak lang natin ulit.
bago natin ito saksak ay hawakan muna natin ito. Yan, kita ba? Yan, saksak lang natin. Hindi ko pa nilagyan ng power cord yan, kaso hindi pala makikita nyo kung ito ba ay gumagana na. Lagyan muna natin ito ng polya. Yan. Higpitan lang natin. Ayan. Tapos ipitin lang natin ito sa, yan, ipitin lang natin sa, sige sir, okay na sir, okay na sir. Yan, ito ay ating isaksak lang, pinakasaksakan niya, at ganyan na muna yan. Mamaya pag okay na ito ay lalagyan na natin ng, idudugtong na natin yung plug dyan. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Kung kanina na umuugong lang, nakakalain mo ay bushing ang problema. So yan, ay okay na yan. So ito ay lalagyan ko muna ng plug, dahil ito ay pinutol yata ng alaga nila, aso sira na. So yung pagdugtong nito ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Kailangan pag nagdugtong ka nito ay hindi siya magtatapat, magiging ganyan. Ayan o, tapos balatan mo ito, magiging ganyan dapat yan. Tapos yung dito sa kabila ay magiging ganito rin. So pwede mo na siyang lagyan ng electrical tape. Kung gusto mo naman ito ay ikabit rin or lagyan ng kanyang ito, kakabit, pwede rin. Pero ako hindi na yan, puputulin ko na yan. So ayan, stipot lang muna kayo dyan, at ayan ay aking lalagyan, idudugtong muna at lalagyan ng electrical tape. So ayan na mga kabutingting, naidugtong ka na. So sunod lang natin gagawin ito ay assemble na natin ito. Pasok lang natin ito. Ito naman pwedeng hindi ipasok, pwedeng ipasok. Ayan. Tapos assemble natin. Kabit natin yung motor doon sa pinaka lagayan niya. Tapos lagayan lang natin tong paa. Ang problema, bakit dalawang paa na lang ito? Hanapin ko muna mga kabutingting. Yan, dito mga kabutingting ay fast forward ko lang yung pagkabit sa motor dyan, para ito ay mabawas-bawasan yung pagkahaba ng video na ito. At pasensya na mga kabutingting dahil mahaba na naman yung video natin. Pero kung ito ay aking ikat-cut ng ano, ay ewan ko lang kung mayroon kayong matutunan. Kaya ito ay napahaba. Ayan. Tapos assemble ko lang ito mga kabutingting. Ang pag-assemble nito ay napakadali lang, kaya hindi ko na siguro ibabahagi sa inyo. So ayan mga kabutingting, na-assemble ko na at nalagyan ko na ng tornilyo dito paikot. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon ay yan, bali masyadong mababa itong pulya na ito, kaya kailangang i-adjust para magtapat yung kanyang pulya ng motor at saka pulya ng gear case. Medyo mahirap. Atras ko lang yung aking tripod. Yan, higpit, luwagan muna natin ito. Tapos iangat lang natin ng konti. Ayan, saka natin higpitan. Ayan. Gamit tayo ng T dito para sa nut na 10mm. Ayan, tapos gamit na natin itong pan belt. Ayan, tapos tignan natin kung pantay ba. Ayan, okay na yan, pantay naman. Tsaka kahit hindi pantay na pantay, wala namang problema, basta konti lang ang diferensya. So ngayon ay wirings na natin ito. Ito ay itong may fuse, lagay lang natin dito sa isang linya sa power cord. Kuha na tayong close end wire connector. Ayan. Asa na ba yung aking ito? Ayan. Tapos kabit natin ito. Mamaya malito ka, siguraduhin na kasi maraming dilaw.
isang orange lang ang ano na hindi magkaparehas. Yan. Dalawang dilaw papuntang motor, dalawang dilaw papuntang kapasitor, tapos dalawang dilaw pa rin na papuntang timer naman ito. Yan. So, ikabit lang natin dito. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Tapos ipit lang natin. Tapos itong natira kabit lang natin dito sa walang close-in wire connector. Ha? Tugma pa? Yan, tapos ipit natin. Tapos hanap ito. Yan, babalutin lang natin ito. At yung kulay dilaw kanina na nakikita nyo, ay hindi ko na ibabalik yun. Hindi ko alam kung para saan yun. Ay para sa akin, walang kwenta yun. Para sa akin ha. Pero kung gusto nyo namang ibalik, ay wala namang problema. Pero ako ay hindi ko na ibabalik yun. Ayusin lang natin. Ayan, balot lang natin ito. Pwede nyo nga hindi ito babalutin. Basta ang importante nakaganyan ang forma nyan. Para pag halimbawang may tubig, ay hindi nababasa yung mga dugtungan. Pero kung gusto nyo naman safety, dapat kung nakabalot, dapat nakaganyan pa rin yan. Ayan. So ano ba yung kulay puti nito kanina? So ganyan lang. Okay na yan. Tapos kabit na natin itong takip dahil kita nyo naman kanina ay umaandar na. At hindi pa ito palitin ng fan belt mga kabutingting dahil napakaganda pa ng fan belt nito. Sunod, tornilyo lang natin. Yan. Tapos testing natin ito. Boss, tingnan nyo muna boss. Sabagay, pwede pa lang, okay lang pala mga kabutingting kahit tinanggal na natin yung ground nya dahil kung nakikita nyo, ayan, pinutol na rin pala ito ng may-ari. Ayan, saksak natin. Boss! Laka ba, tingnan mo, ikaw na lang te, tingnan mo to dito te. Yan. Kutin lang natin yung wash timer. Tapos buksan natin. So ayan na, gumagana na mga kabutingting. So pinaka problema lang nito ay yung inakala kong bushing ay yung dalawang wire, dalawang hibla na nagkadikit or yung nag-uumido, kaya siya umuugong lang dahil nag-i-spark yun, kaya uugong talaga yun. So okay na ma'am. Okay, salamat. Kaway-kaway sa diya ma'am. Kaway-kaway siya ba? Ready ay. Ayan, ayan na si ma'am. So ayan mga kabutingting, dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell or yung kampana at ilagay nyo sa all para ma-notify kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. Salamat po ma'am. Salamat din. Yan, bye bye na mga kabutingting.